Ang Tuta ni Noe. Kwento ni Virgilio S. Almario. Guhit ni Sergio Bumatay III. Tulad ng nakasulat sa banal na aklat, tumagal ang dilubyo, pagkatagal-tagal. Dahil sa dakilang baha, napakatagal na takpan ng tubig ang halos buong mundo. Napakatagal ding lulutang-lutang ang malaking arka ni Noe. At nagsimulang mainip ang mga sakay nitong iba't ibang pares ng hayop. Naiinip lalo ang mag-asawang Manaol na gustong-gusto ng lumipad sa himpapawid. Nababagot ang mag-asawang Halimaw na gustong-gusto ng gumala-gala sa kagubatan. Nanlalambot na ang aking bagwis. Naiinis na reklamo ni lalaking Manaol. Nagsasawa na ako sa araw-araw na mais. Sabi naman ni lalaking Halimaw. Ngunit wala silang magawa dahil wala silang matanaw kundi tubig sa paligid. Hindi naman sila makasuway sa utos ni Noe. Iniligtas sila ni Noe sa dakilang baha dahil sila ang inaasahang magsisimula ng kanilang bagong mga lahi sa buong mundo pagkatapos ng dilubyo. At tumitindi ang inis ni Manaol at Halimaw dahil waring hindi iniintindi ni Noe ang kanilang problema. Ginagawa ni Noe, katulong ang pamilya, ang mga tungkuling magpakain ng mga hayop, maghanda ng inumin, maglinis ng buong sasakyan, mag-alaga ng may sakit at iba pa. Pagkatapos, nakikipaglaro si Noe kay Tuta. Si Tuta. Bakit ba? Mahal na mahal yata ni Noe sa lahat si Tuta. Araw-araw, may nakalaang oras si Noe para makipaglaro kay Tuta. Ano ang espesyal sa munting si Tuta? Lubhang nainggit si Manaol at Halimaw kay Tuta. Nainggit kahit ang ibang pasahero ng arka sa espesyal na asikaso ni Noe kay Tuta. Pinulong ni Manaol at Halimaw ang mga naiinggit na kasama at pinag-usapan ang kanilang inggit. Pinag-usapan nila araw-gabi ang kanilang inggit. Inggit dito, inggit doon, hanggang maisipan ni Naunggo at Kulapnit na dakpin si Tuta at ikulong sa pintungan ng mais. Ngunit, laking gulat nila sa nangyari. Bago madakip ni Naunggo at Kulapnit, si Tuta ay bigla itong tumalon sa tubig. Nagkagulo ang mga nakasaksi. Si Tuta! Si Tuta! Si Tuta nahulog! Saklolo! Nahulog si Tuta! At ang nangyari, si Unggo ang unang lumundag sa tubig para sagipin si Tuta. Tumulong ang ibang pasahero para maiakyat sa arka sina Unggo at Tuta. Nagpipiglas pa si Tuta nang maiakyat, parang gustong lumundag muli sa tubig. At ibinalot ni Noe ng kumot si Tuta saka dinala sa sarili niyang silid. Nagtatakang nagbantay ang maraming pasahero sa labas ng silid. Kinabukasan, nakita nilang malumbay na nakatanaw si Noe sa dagat. Bakit po kayo nalulungkot? Hindi nakatiis na tanong ni Pipit. Mataas ang lagnat ni Tuta. Malumanay na sagot ni Noe. Gagaling din po siya. Alo ni Pipit. Kailangan lang po niya
ng pahinga. Hindi yata ganun kasimple ang problema ni Tuta Pipit. Mahinang tugon ni Noe. Nag-iisa na si Tuta. Hindi umalis sa kanilang binabantay ang bukid ang kanyang pamilya noong parating pa lang ang baha. Ayaw nilang umalis dahil nangako silang babantayan ang bukid hanggang bumalik ang kanilang Panginoon. Namatay ang pamilya ni Tuta sa malaking baha. Si Tuta lamang ang natitira. Pahikbing wika ni Noe. Tulad ninyo, kailangan niyo ng kapares para manatili ang kaniyang lahi. Kaya kailangan laruin ko siya. Kailangan aliwin ko siya araw-araw. At tabi ko ako. Tuluyang naiyak si Noe. Nakalipas ang ilang araw ay lumabas sa silid si Tuta. Lihim na nagdiwang ang lahat. Ngunit, hindi na nila nakitang nakipaglaro kay Noe si Tuta. Maghapon itong malumbay na nakatunghay sa dagat. Hindi pansin ang mga kwento ni Noe. Hindi pansin ang mga alok na pagkain ni Noe. Hindi pansin ang mga imbita ng mga sisiw at biik. Lagi namang nakabantay ngayon sina Unggo at Kulapnit, hali-haliling nagbabantay. At baka lumundag sa dagat si Tuta. Nalimutan nila ang inip at bagot sa paghihintay na kumati ang tubig. Dahil sa takot nilang hindi ganap na maalagaan si Tuta. Hanggang iutos ni Noe na magsiyasat sa paligid at alamin kung mataas pa ang baha. Kasama ang mag-asawang Manaol sa lumipad ng malayo. Ilang araw silang bumabalik upang iulat lamang na wala pa silang masilip na lupain. Hanggang isang araw, hindi bumalik si Uwak. Tinunton ni Kalapati ang nilipad ni Uwak at nakita niya ito sa gitna ng mga pumanaw. Bumalik sa arka si Kalapati na may tangkay ng sampaga sa tuka. Nagbunyi ang buong arka sa mga palatandaang iniuwi ni Kalapati. Kinabukasan, lumipad ang mag-asawang Manaol upang pagtibayin ang magandang balita ni Kalapati. May napansin silang gumagalaw sa tuktok ng isang bundok. Anong tuwa nila nang makilala ang gumagalaw na bagay. Nilapitan ito ng mag-asawa at magkatulong na sinaklot upang iuwi sa arka. Tulad ng nakasulat sa banal na aklat, magkapares ang lahat ng hayop na bumaba mula sa arka. Hindi sinabi kung paano nakaligtas sa malaking baha ang babaeng kapamilya ni Tuta. Ngunit, dalawa na silang magkasama pagbaba ng arka ni Noe. Tulad noon, minamahal sila ngayon dahil sa kanilang katapatan sa tungkulin.